Hi kapatid, I'm so glad you're here. Kung nandito ka ngayon, hindi nagkataon lang. Marahil ay nagsumikap ng husto, ngunit pakiramdam mo ay hindi sapat ang mayroon ka. Lumingalinga ka sa paligid at nakikita mong umuunlad ang iba, habang tila natigil ka sa iisang lugar. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na nais ng Diyos na paramihin ng eksakto kung ano ang nasa iyong mga kamay ngayon? Paano kung ang problema ay hindi kailanman kasing laki ng tinataglay mo, ngunit ang paraan ng pagharap mo nito sa Kanya? Natigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit ang ilang mga tao ay tila may pagpapala ng Diyos na dumadaloy sa lahat ng kanilang nahawakan habang ang iba ay nabubuhay sa patuloy na pakikibaka sa pananalapi? Hindi ito swerte, hindi ito tadhana, at tiyak na hindi dahil mahal ng Diyos ang ilan kaysa sa iba. Ang katotohanan ay mayroong makapangyarihang espiritual na alituntunin, nakakaunti lang ang tunay na nakakaunawa. At ngayon ay matutuklasan mo ang alituntuning iyon. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa karamihan ng mga tao? Tinitingnan nila ang kanilang sariling buhay at nakikita lamang ang kakulangan ng pera, kakulangan ng mga pagkakataon, kakulangan ng mga mapagkukunan. At kapag tayo ay nananalangin, madalas nating hinihiling sa Diyos ang mga bagay na wala pa tayo, sa halip na iharap sa Kanya ang nasa ating mga kamay. Ngunit ang Diyos ay hindi gumagawa sa isang vacuum. Pinapararami Niya ang tinataglay mo kapag isinuko mo ito sa Kanya nang may pananampalataya. Isipin ito, noong pinakain ni Jesus ang 5,000 tao, hindi Siya lumikha ng tinapay at isda mula sa hangin. Kinuha Niya ang mayroon ng isang bata, 5 tinapay at 2 isda, at pinarami iyon. Nang tulungan ni Eliseo ang biyudang may utang na loob, hindi siya nagpakita ng pera. Tinanong niya, "Ano ang mayroon ka sa iyong bahay?" At mula sa nag-iisang banga ng langis, ginawa ng Diyos ang himala ng pagpaparami. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Naghihintay ang Diyos na makilala mo kung ano ang mayroon ka na. Maaaring mukhang maliit ito sa iyong paningin. Maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga. Ngunit kapag inilagay mo ito sa mga kamay ng Diyos nang may tunay na pananampalataya at pagsunod, binabago Niya ang kaunting iyon sa kasaganaan. At ngayon kapatid, matututunan mo ang panalangin na nagpapagana sa prinsipyong ito ng pagpaparami sa iyong buhay. Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya batay sa salita ng Diyos. Ito ay ang pagkilala mo na ang lahat ay nagmumula sa Kanya, na nagtitiwala ka sa Kanya, at nahanda kang kumilos ng may karunungan at pagsunod. Binago na ng panalangin ito ang buhay ng maraming tao na nakaunawa sa kapangyarihan ng paglalahad sa Diyos. Kung ano ang mayroon sila, gaano man ito kaliit, at maaari rin nitong baguhin ang iyong buhay. Dahil kapag nananalangin ka ng may tunay na pananampalataya at kumilos ng may pananagutan, nagbubukas ka ng mga pintuan para sa banal na probisyon na dumaloy sa isang supernatural na paraan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Isulat sa mga komento, "Inilalagay ko ang mayroon ako sa mga kamay ng Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pagpaparami." Makapangyarihan ang pahayag na ito. Kapag inilagay mo ito sa mga salita, pinapagana mo ang iyong pananampalataya. Sige, isulat ito ngayon at ipagdadasal ko ang bawat taong magpahayag nito. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil malapit mo nang matanggap ang isa sa mga pinaka-nagbabagong panalangin na narinig mo. Huwag kang umalis. Ang susunod na mangyayari ay maaaring ang susi na kailangan mo para mabuksan ang kaunlaran na inihanda ng Diyos para sa iyo. Gusto kong itigil mo na lahat ng ginagawa mo. Ibuka ang 2 kamay, nakaharap ang mga palad sa itaas, na para bang may inihaharap ka sa Diyos. Maaari itong maging literal, gawin ito ngayon, dahil ang panalangin ito
ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa isang gawa ng pananampalataya. Magdarasal ako kasama mo at uulitin mo ang bawat salitang sasabihin ko sa iyong puso. Handa ka na ba? Pagkatapos ay magsimula tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Kinikilala ko na ang lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyong mga kamay. Ang maliit na taglay ko, ang gawaing ginagawa ko, ang mga talentong natanggap ko, ang mga pagkakataong nagbubukas, lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. Panginoon, iniaalay ko ngayon sa iyong mga kamay ang lahat ng kung ano ako at lahat ng mayroon ako. Panginoon, paramihin mo ang nasa aking mga kamay. Kung paanong pinarami mo ang mga tinapay at mga isda tulad ng ginawa mong pag-apaw ng langis ng balo. Paramihin mo ngayon ang aking mga kayamanan, ang aking mga kakayahan, ang aking mga pagkakataon. Naway pagpalain mo ang bawat pagsusumikap ko. Nawa ang bawat binhing aking itinanim ay magbunga ng masaganang bunga. Ipinapahayag ko na hindi na ako magtutuon sa kung ano ang kulang sa akin, ngunit magpapasalamat sa kung ano ang mayroon ako. Alam ko na sa iyong ekonomiya, ang maliit ay nagiging marami. Nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos ng probisyon, ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto na walang sino man ang maaaring magsara, ang Diyos na gumagawa ng mga landas kung saan walang mga landas. Panginoon, alisin mo sa akin ang lahat ng kakapusan na pag-iisip. Basagin ang bawat limitadong paniniwala na humahadlang sa akin na umunlad. Turuan mo akong maging matalino sa kung ano ang natatanggap ko, maging bukas palad sa kung ano ang tinataglay ko, at gamitin ang lahat para sa iyong kaluwalhatian at para pagpalain ang iba. Ama, naniniwala ako na mula ngayon magsisimula ang pagpaparami. Naniniwala ako na bibigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon. Naniniwala ako na magbubukas ka ng mga pagkakataong hindi ko inakala. Naniniwala ako na tuturuan mo akong umunlad ng may layunin at balanse. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko, ang pagpapala ng Diyos ay nasa aking buhay pinansyal, paramihin ang nasa kamay ko. Ako ay anak ng Diyos at siya ang nag-aalaga sa akin. Amen. Okay kapatid, ang panalangin na iyon ay sinabi pa lamang. At kung nanalangin ka ng may tunay na pananampalataya, may isang bagay na gumalaw sa espiritual na mundo, ngunit bigyang pansin at ito ay napakahalaga. Ang panalangin lamang ay hindi gumagawa ng mga himala. Ang panalangin ay nagpapagana ng pananampalataya, ngunit ang pananampalataya ay kailangang samahan ng pagkilos. Pararamihin ng Diyos ang nasa iyong mga kamay, ngunit kailangan mong gamitin ng matalino ang mayroon ka. Kailangan mong magtrabaho ng may kahusayan, pamahalaan ng maayos ang iyong mga mapagkukunan, maghanap ng kaalaman at kumilos ng responsable. Dahil hindi pinararami ng Diyos ang katamaran, pinaparami niya ang sipag, hindi siya nagpaparami ng basura. Kaya ngayon kailangan mong manatili sa akin sa video na ito dahil ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ilapat ang prinsipyong ito. Sa pagsasanay, ituturo ko sa iyo ang mga hakbang na kailangan mong sundin para talagang mangyari ang pagpaparami na ito sa iyong buhay. Huwag i-off ito ngayon. Ang pinakamahusay ay darating pa. Dahil ang pagdarasal ay isang bagay, ang pamumuhay ayon sa iyong ipinagdasal ay iba. At dito marami ang natitisod. Ang unang prinsipyo ng banal na pagpaparami ay ito, pasasalamat. Mapaparami mo lang ang iyong kinikilala at pinasasalamatan hanggat nabubuhay ka na nagrereklamo tungkol sa maliit na mayroon ka hindi ka ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo ng higit pa. Ang sabi ng Biblia sa unang Tesalonika, Kabanata 5, ika-18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Wala itong sinasabing humingi ng higit pa sa lahat. Sinasabi nito na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pasasalamat ay nagbabago ng iyong pag-iisip.
Kapag nagpapasalamat ka sa trabahong mayroon ka, kahit maliit ang sweldo, binuksan mo ang iyong sarili sa pagpapala ng Diyos sa iyo ng isang bagay na mas malaki. Kapag nagpapasalamat ka sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, sa maliliit na bagay, sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, kinikilala ko na ikaw ay nagmamalasakit sa akin at pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. Ang pangalawang prinsipyo ay ang pangangasiwa. Ang pangangasiwa ay nangangahulugan ng pamamahala ng mabuti kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Walang silbi ang pagdarasal ng higit pa kung sasayangin mo ang mayroon ka na. Nagsabi si Jesus ng talinghaga tungkol sa mga talento at ang kanyang nilinaw ay ito, sino mang tapat sa maliit ay tatanggap ng marami. Sino mang hindi tapat sa maliit, kahit na ang maliit na kinuha sa kanila ay kukunin. Kaya tanungin ang iyong sarili, paano mo pinamamahalaan ang pera na iyong kinikita? Ginagastos mo ba ito ng walang ingat o nagplano ka? Nag-iipon ka ba o ginagastos lahat? Ikaw ba ay mapagbigay o makasarili? Dahil ang Diyos ay dumarami sa mga taong matalinong kumilos. Hindi siya dumarami sa mga irresponsable. Ang ikatlong prinsipyo ay pagkabukas palad. Ang sabi ng Biblia sa Lucas, Kabanata 6, talatang 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Hindi ito ang kabaligtaran. Hindi ito matatanggap ka muna pagkatapos ay magbibigay ka. Ito ay magbigay at ikaw ay tatanggap. Kapag ikaw ay bukas palad kahit nakakaunti, pinapagana mo ang batas ng paghahasik at pag-aani. Nagtatanim ka sa kaharian ng Diyos at ginagarantiyahan ng Diyos ang pag-aani. Hindi ko sinasabing ibigay mo ang lahat ng mayroon ka ng walang pananagutan. Sinasabi ko na dapat kang maging mapagbigay sa abot ng iyong makakaya. Tumulong sa isang taong nangangailangan, magbigay ng masaya sa simbahan, maging isang pagpapala sa isang tao. Dahil kapag nagbigay ka, binubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at nagbubuhos ng mga pagpapala ng walang sukat. Ang ikaapat na prinsipyo ay aktibong pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ang pananampalataya ay kumikilos ayon sa iyong pinaniniwalaan. Kung naniniwala ka na pararamihin ng Diyos kung ano ang nasa iyong mga kamay, pagkatapos ay magtrabaho na parang ang lahat ay nakasalalay sa iyo at manalangin na parang ang lahat ay nakasalalay sa Diyos. Huwag maging tamad na maghintay ng isang himala na mahulog mula sa langit. Maging masigasig, maghanap ng kaalaman, pagbutihin ang iyong mga kasanayan, maghanap ng mga pagkakataon. Dahil ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan, ngunit kailangan mo ng lakas ng loob na lumakad sa kanila. At ang ikalimang prinsipyo ay pasensya. Ang pagpaparami ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang proseso. Itatanim mo ang binhi, dinidiligan, inaalagaan at hihintayin ang tamang panahon para mag-ani. Maraming tao ang sumusuko dahil gusto nila ng agarang resulta. Ngunit ang Diyos ay gumagawa sa kanyang panahon at ang kanyang panahon ay laging perpekto. Umiiral ang channel na ito para ituro sa iyo ang mga katotohanang tulad nito, mga katotohanang nagpapalaya at nagbabago. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, mag-iwan ng like bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos para sa salitang iyong natatanggap. At mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell dahil marami pa ang gustong ibunyag sa iyo ng Diyos. Dito, patuloy kang lalago sa espiritual at pinansyal. Ngayon manatili sa akin dahil mayroon pa akong mas makapangyarihang mga aral na ibabahagi sa iyo. Matututuhan mo kung paano iayon ang iyong isip sa kasaganaan ng Diyos. Kapatid, ngayon gusto kong pag-usapan ng isang bagay na ugat ng maraming problema sa pananalapi, isang mindset ng kakapusan. Maaari kang magdasal ng pinakamakapangyarihang mga panalangin, maaari mong malaman ang lahat ng mga prinsipyo ng Biblia, ngunit kung ang iyong isip ay nag-iisip pa rin tulad ng isang mahirap na tao, ikaw ay mananatiling mahirap.
Ang mindset ng kakulangan ay ang boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ito gagana, hindi ito para sa akin, hindi ko ito magagawa. Ito ay ang paniniwala na ang mundo ay limitado, na walang sapat para sa lahat, na kailangan mong makipagkumpetensya at kumapit sa kung ano ang mayroon ka sa takot na mawala ito. Ngunit hindi iyon ang kaisipan ng isang anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Filipos, Kabanata 4, versikulo 11, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Lahat, hindi ilan, lahat. At ang kayamanan ng Diyos ay walang limitasyon, walang kakapusan sa kaharian ng Diyos. May kasaganaan. Ang problema ay marami sa atin ang tinuruan mula pagkabata na mag-isip ng maliit. Huwag kang mangarap ng malaki, maging makatotohanan. Tanggapin mo ang kalagayan mo. At sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naging bahagi ng kung sino tayo. Ngunit nais ng Diyos na i-renew ang iyong isip. Ang Roma, Kabanata 12, talatang 2 ay nagsasabing, magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Ang pagpapanibago ng iyong isip ay nangangahulugan ng pagpapalit ng mga kaisipan ng kakapusan ng mga kaisipan ng kasaganaan. Nangangahulugan ito ng pagtigil sa pagsasabi ng hindi ko kaya at simulang sabihing sa Diyos kaya ko. Nangangahulugan ito na itigil ang pagtingin sa kung ano ang nawawala at simulang magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Nangangahulugan ito ng paniniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Sa pagsasalita nito, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay na ganap na makapagbukas ng iyong mga mata sa kaunlaran. Maraming tao ang naiipit sa ikot ng pakikibaka at pagkabigo dahil walang nagtuturo sa kanila kung paano ihanay ang kanilang isipan sa mga tamang prinsipyo upang tunay na umunlad. At marahil isa ka sa mga taong iyon. Sa pag-iisip na iyon, naghanda ako ng isang makapangyarihang mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Isa itong espiritual at praktikal na gabay na tutulong sa iyo na malampasan ang mga hadlang sa pag-iisip at pananalapi. Ihanay ang iyong isip sa matatalinong saloobin ng kasaganaan at ganap na baguhin ang paraan ng pagtingin at posisyon mo sa iyong sarili na may kaugnayan sa pera. Matututo ka ng mga simpleng diskarte na bumubuo ng tunay at pangmatagalang resulta. Ang gabay na ito ay para sa mga taong determinadong lumaya mula sa siklo ng kakapusan at magsimula ng isang bagong yugto ng paglago at kalinawan sa pananalapi. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple. Ang desisyon na kumilos. At ang desisyon na iyon ay maaring sa iyo na ngayon. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material na ito habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, ang iba ay nag-a-apply na nito at umaani ng mga gantimpala. Bumabalik sa pinag-uusapan natin, ang kasaganaan ng pag-iisip ay hindi nangangahulugang mamuhay sa isang mundo ng pantasya. Nangangahulugan ito ng pamumuhay ng may pananampalataya at pananagutan. Nangangahulugan ito ng paniniwala na ang Diyos ay may plano ng kaunlaran para sa iyo, ngunit nangangahulugan din ito ng paggawa ng iyong bahagi. Nagtatrabaho ng may kahusayan, paghahanap ng kaalaman, paggawa ng matatalinong desisyon, at kapag pinagsama mo ang pananampalataya sa aksyon, kapag pinagsama mo ang tamang pag-iisip sa mga praktikal na saloobin, doon nangyayari ang multiplication. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, naghahanap siya ng mga available na tao. Mga taong nagsasabing, Panginoon, mayroon akong kaunti, ngunit inilalagay ko ito sa iyong mga kamay. Paramihin kung ano ang mayroon ako at kikilos ako ng matalino. Manatili ka sa akin dahil marami pa akong katotohanang ibabahagi sa iyo.
Ngayon aking kaibigan, nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isa sa pinakamakapangyarihang mga prinsipyo sa salita ng Diyos, ang batas ng paghahasik at pag-aani. Sinasabi ng Galatia, Kabanata 6, Talatang 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi mabibigo. Inaani ng tao ang kanyang itinanim. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa lahat ng bagay sa buhay. Kung ano ang itinanim mo ngayon, aanihin mo bukas. Kung magtatanim ka ng katamaran, kabiguan ng aanihin mo. Kung disiplina ang itinanim mo, aanihin mo ang mga resulta. Kung ikaw ay magtanim ng pagkabukas palad, ikaw ay mag-aani ng sagana. Ito ay isang espiritual na batas at palaging gumagana. Ngunit may mahalagang detalye sa batas na ito. Hindi ka nag-aani sa parehong araw na nagtanim ka. May oras sa pagitan ng paghahasik at pag-aani, at sa panahong ito maraming sumusuko. Nagtatanim sila, naghihintay ng isang linggo, walang resulta at sumuko. Ngunit sinasabi ng Biblia sa Galatia, Kabanata 6, versikulo 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Sa takdang panahon, hindi sa iyong oras, sa panahon ng Diyos. At habang naghihintay ka, kailangan mong patuloy na gawin ang iyong bahagi, patuloy na magtrabaho, panatilihin ang pagiging tapat, patuloy na magtiwala dahil darating ang ani. Ito ay garantisadong, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ngayon, isa pang mahalagang punto, ang kalidad ng pag-aani ay nakasalalay sa kalidad ng binhi. Kung kaunti ang itinanim mo, kakaunti ang aanihin mo. Kung marami kang itinanim, marami kang aanihin. Sinasabi ng 2 Korinto, Kabanata 9, ika-6 na talata, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Nangangahulugan ito na kailangan mong maging sinasadya sa iyong paghahasik. Hindi pwedeng kahit ano lang. Hindi ito maaaring gawin ng basta-basta. Kailangan mong maghasik ng may layunin. Maghasik sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang paraan, at nangangailangan iyon ng karunungan. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka, huwag magtrabaho ng basta-basta. Magtrabaho ng may kahusayan na parang gumagawa ka para sa Diyos mismo. Ang Kolosas, Kabanata 3, Talatang 23 ay nagsasabing, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang gumagawa para sa Panginoon. Dahil kapag gumagawa ka ng ganyan, naghahasik ka sa kaharian ng Diyos at darating ang pag-aani. Kung may talent ka, huwag mong itago. Gamitin ito, paunlarin ito, ibahagi ito, dahil ang talento na hindi ginagamit ay nawawala. Pero dumarami ang talento na ipinuhunan. Kung may pera ka, kahit kaunti, huwag mong itago lahat dahil sa takot. Maging mapagbigay, tulungan ang isang tao magbigay sa gawain ng Diyos. Dahil kapag naghasik ka ng kabutihang loob, aani ka ng kabutihang loob bilang kapalit. At tandaan, ang paghahasik ay hindi lamang tungkol sa pera. Maaari kang maghasik ng oras, atensyon, pag-ibig, kaalaman. Lahat ng iyon ay bumabalik sa iyo na dumami. Dahil pareho ang prinsipyo, kung ano ang itinanim mo, ikaw ang mag-aani. Kaya kapatid, tinatanong kita, ano ang itinanim mo? Binubuo ba ng iyong mga aksyon ngayon ang bukas na gusto mo? O nabubuhay ka ba sa autopilot ng walang intensyon, walang layunin? Dahil kung gusto mo ng ibang ani, kailangan mo ng ibang paghahasik. Isulat ito sa mga komento. Maghahasik ako ng matalino at mag-aani ako ng sagana. Ipahayag ito. Dahil kapag ipinahayag mo ito, gumawa ka ng pangako sa Diyos at sa iyong sarili. Sige, isulat mo na at ipagdarasal ko ang iyong ani. Kapatid, dumating na ang oras upang pag-usapan ang isang bagay na pinagkakaguluhan ng maraming tao, ang balanse sa pagitan ng pananampalataya at responsibilidad. Sapagkat ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang pananampalataya ay naghihintay lamang ng isang himala na mahulog mula sa langit. At iniisip ng ilang tao na ang lahat
ay nakasalalay lamang sa pagsisikap ng tao. Ngunit ang katotohanan ay nakasalalay sa balanse sa pagitan ng dalawa. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. James, Kabanata 2, versikulo 17 ay nagsabi, "Gayon din ang pananampalataya sa sarili, kung ito ay walang mga gawa ay patay." Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin walang silbi ang pagdarasal para sa kaunlaran kung hindi ka magtatrabaho. Walang silbi ang pagdedeklara ng kasaganaan kung nilulustay mo ang lahat ng kinikita mo. Ang pananampalataya ay kailangang samahan ng responsableng pagkilos. Sa kabilang banda, hindi ka rin maaaring magkamali sa pag-iisip na ang lahat ay nakasalalay lamang sa iyo. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 3, versikulo 5 at 6, "Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas." Sa madaling salita, kailangan mong magtiwala sa Diyos. Ngunit kailangan mo ring kumilos. Parang kwento ng mga tinapay at isda, si Jesus ay hindi lumikha ng pagkain mula sa wala. Kinuha niya ang mayroon ng bata at pinarami. Kailangang ibigay ng bata ang mayroon siya. Kailangan niyang kumilos. Ngunit ang Diyos ang nagparami. Naintindihan mo ba ang bahagi ng batang lalaki ay mag-alok? Ang bahagi ng Diyos ay ang magparami. At gayon din sa iyong buhay. Ang iyong bahagi ay magtrabaho, maging tapat, maging matalino. Ang bahagi ng Diyos ay pagpalain at magparami. At tingnan mo, may isa pang mahalagang punto dito. Ang responsibilidad ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa lahat ng mga lugar ng buhay. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa iyong kalusugan dahil ang katawan ay templo ng banal na espiritu. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong pamilya dahil ang pamilya ay isang pagpapala mula sa Diyos. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong oras dahil ang oras ang pinakamahalagang mapagkukunan na mayroon tayo. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong isip, iyong mga iniisip, iyong mga salita. Dahil konektado ang lahat, kung hindi mo pinangangalagaan ang iyong kalusugan, magkakasakit ka at hindi ka makakapagtrabaho. Kung hindi mo pinangangalagaan ang iyong pamilya, mawawalan ka ng mahalagang relasyon. Kung hindi mo aalagaan ang iyong isip, mabubuhay ka ng balisa, nalulumbay, walang kapayapaan. At ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, kalusugan, malusog na relasyon, layunin. Ito ay tungkol sa pagiging kumpleto sa lahat ng lugar. Kaya kapatid, ang balanse ay ito, buong pagtitiwala sa Diyos, ngunit kumilos din ng may kabuuang responsibilidad. Pananalangin ng walang tigil, ngunit gumagawa din ng may kahusayan. Pagpapahayag ng salita, ngunit gumagawa din ng matalinong mga desisyon. Naniniwala sa supernatural, ngunit ginagawa din ang iyong bahagi sa natural. At kapag namumuhay ka ng ganoon sa balanse, ang buhay ay nagsisimulang umagos. Nagsisimulang bumukas ang mga pinto. Nagsisimulang lumitaw ang mga pagkakataon. Dahil pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya, pinagpapala ng Diyos ang mga tapat, at ang kaunlaran na nagmumula sa Diyos ay tumatagal, napapanatiling at puno ng kapayapaan. Ang mensaheng ito na natatanggap mo ngayon ay hindi lang para sa iyo, para din sa iba. Marahil ay kailangan ng isang tao sa iyong pamilya, isang kaibigan, isang kapitbahay na marinig ito ng eksakto. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang mensaheng ito upang ikaw ay maging instrumento ng pagpapala sa buhay ng iba. Ibahagi ang video na ito ngayon. Ipadala ito sa sino mang alam mong nangangailangan nito. Dahil kapag ibinahagi mo ang salita, naghahasik ka rin ng mga binhi. At ang ani ay babalik sa iyo na dumami. Ngayon aking kaibigan, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na mahalaga. Kaunlaran na may layunin. Marami kasi ang gustong yumaman para lang magkaroon ng maginhawang buhay.
magpakitang gilas, makaramdam ng superior. Ngunit hindi iyon ang kasaganaang nais ng Diyos para sa iyo. Ang kaunlaran na nagmumula sa Diyos ay may layunin. Ang Deuteronomio, Kabanata 8, versikulo 18 ay nagsasabi, "Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng kayamanan at sa gayoy pinagtibay ang kanyang tipan." Kita mo? Binibigyan ka ng Diyos ng lakas upang umunlad, ngunit ang layunin ay kumpirmahin ang kanyang tipan. Ito ay upang maging isang saksi. Ito ay upang pagpalain ang iba. Ito ay upang palawakin ang kaharian ng Diyos. Kaya, kapag umunlad ka, hindi lang ito para sa iyo. Ito ay para sa iyo na maging isang channel ng pagpapala. Ito ay para sa iyo upang makatulong sa mga nangangailangan. Ito ay para sa iyo na mamuhunan sa gawain ng Diyos. Para sa iyo na lumikha ng mga pagkakataon para sa ibang tao. Dahil kapag namumuhay ka ng ganito na may layunin, ang iyong kaunlaran ay nagiging walang hanggan. Ito ay lumalampas sa material at umabot sa espiritual. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag umunlad ka ng may layunin? Hindi ka nababahala tungkol sa pera. Hindi ka nagiging attached dito dahil alam mo na hindi pera ang ultimate goal. Ito ay isang kasangkapan lamang. Ang sukdulang layunin ay luwalhatiin ng Diyos, paglingkuran ang mga tao at mamuhay ng buo at makabuluhang buhay. Sinabi ni Jesus sa Mateo, ika-6 na kabanata, talata 33, "Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo." Lahat sila. Kapag inuna mo ang Diyos, kapag hinanap mo ang kanyang kaharian, darating ang kasaganaan bilang natural na kahihinatnan. Hindi dahil hinahabol mo, ngunit dahil pinangangalagaan ng Diyos ang mga nangangalaga sa kanyang mga bagay. At tingnan mo, ang may layuning kaunlaran ay nangangahulugan din ng pag-alam kung sapat na ang sapat. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng kasiyahan. Sinabi ni Pablo sa Filipos, Kabanata 4, 12, "Alam ko kung ano ang nangangailangan at alam ko kung ano ang magkaroon ng sagana. Siya ay may kapayapaan sa bawat pangyayari. Dahil hindi pera ang layunin niya, ito ay kay Kristo. Kaya, aking kaibigan, habang hinahangad mo ang kaunlaran sa pananalapi, huwag kalimutan ang iyong layunin. Huwag maging alipin ng pera. Huwag hayaang ilayo ka sa paghahangad ng kayamanan sa Diyos, sa pamilya, sa mga halagang tunay na mahalaga. Dahil sa bandang huli, ang mananatili ay hindi ang dami mong naipon, kundi kung gaano mo kamahal, gaano ka naglingkod, kung gaano ka naging instrumento ng Diyos sa lupa. At isang mahalagang paalala lang, available pa rin ang material na binanggit ko noon. Transform your mindset and multiply your finances quickly. Makakatulong ito sa iyo na isabuhay ang lahat ng ito sa isang organisado at madiskarteng paraan. Kung hindi mo pa ito na i-download, pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito habang available pa ito. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago, kaya huwag ipagpaliban ito. Kapatid, narating na natin ang dulo ng video na ito, ngunit hindi ito ang katapusan. Sa katunayan, ito ang simula ng isang bagong paglalakbay para sa iyo. Ngayon, natutunan mo ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin ng kaunlaran, ang mga prinsipyo ng banal na pagpaparami, pag-iisip, paghahasik ng mga binhi, ang balanse sa pagitan ng pananampalataya at responsibilidad at kaunlaran na may layunin. Ngunit ngayon ay dumating ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Dahil ang kaalaman kung walang aksyon ay walang pagbabago. Maaari kang makinig sa 1,000 mensahe, manood ng 1,000 mga video, ngunit kung hindi mo ilalapat ang iyong natutunan, walang magbabago sa iyong buhay. Kaya hinahamon ko kayo, simula ngayon, magsimulang mamuhay ng iba. Magsimulang magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Simulan ang pamamahala ng iyong mga mapagkukunan ng mas mahusay. Simulan ang paghahasik ng matalino. Magsimulang magtrabaho ng may kahusayan.
Simulan ang tunay na pagtitiwala sa Diyos at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos. Dahil ginagarantiyahan ko sa iyo ang isang bagay. Kapag iniayon mo ang iyong buhay sa mga prinsipyo ng Diyos, kapag kumilos ka ng may pananampalataya at responsibilidad, ang pagdami ay nangyayari. Maaaring hindi ito sa paraang naisip mo. Maaaring hindi ito sa oras na iyong inaasahan. Ngunit mangyayari ito dahil tapat ang Diyos at hindi siya nabigo. Naaalala mo ba ang panalangin na dinasal natin sa simula ng video na ito? Ang panalangin iyon ay hindi walang kabuluhan. Narinig ito. At ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay ngayon. Ngunit kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong magtiyaga. At tingnan mo kapatid, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama mo ang Diyos. At nandito rin kami sa channel na ito para patuloy kang turuan, bigyan ka ng inspirasyon, palakasin ka. Dahil iyon ang aming layunin, tulungan kang umunlad ayon sa kalooban ng Diyos. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, kung naapektuhan ka ng lahat ng narinig mo ngayon, mag-iwan ng like bilang paraan ng pasasalamat sa Diyos para sa salitang ibinigay niya sa iyo sa pamamagitan ng video na ito. Mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa at i-activate ang notification bell dahil may bagong nilalaman dito bawat linggo at hindi mo ito mapapalampas. Ito ang mga turo na patuloy na magpapasigla sa iyo at magdadala sa iyo sa isang bagong antas ng espiritual at pinansyal na buhay. At may isa pang napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras ngayon. Isang karanasan sa disyerto, kung saan parang walang yumayabong, kung saan sarado ang mga pinto, kung saan pakiramdam mo nag-iisa at walang direksyon. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mismong sa disyerto ang Diyos na bumubuo sa kanyang mga kampiyon? Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magpapakita sa iyo ng isang makapangyarihang bagay. Ang Kristiyanong natututong umunlad sa disyerto ay panalo kahit saan, banal na paghahayag. Ito ay isang katotohanan na kakaunti ang nakakaunawa. Ngunit maaari nitong ganap na baguhin ang paraan ng pagharap mo sa mga oras ng pagsubok.